sa isang maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa amin magmula Monday hanggang ngayon, Panginoon, sa protection na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat Lord sa magandang kalusugan na pinagkakaloob mo sa amin, sa buhay, Panginoon, na patuloy mong pinapahiram sa amin, Lord. Nawa, Lord, ano man yung aming mga ginagawa, ano man yung aming mga trabaho, Panginoon, we bring back, Panginoon, yung glory sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, despite sa work week, Panginoon, ngayon nga po yung panahon para kami mag-rest, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Open niyo po yung heart namin, yung mind namin, Lord, sa message mo sa amin for tonight, Lord. Lord, langisan mo ang aking mga labi, Panginoon, as I share, Panginoon, yung word mo tonight. At nawa, Lord, ma-blessed po ang bawat isa sa amin at lumakas sa Panginoon yung faith na meron kami sa iyo, Panginoon. Ano man ang gawa ng kaaway, Lord, ay hindi namin pinapahintulutan, Panginoon. At ikaw, Lord, yung patuloy na pumagitna sa amin, Panginoon, at ikaw, Lord, yung patuloy na maitaas, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. So, ayun po, magandang gabi pong muli sa bawat isa. So, yan, mag-aaral na po tayo ng parable, talinhaga. So, ang topic ko po for tonight is about, ayan po, the parable of the evil farmers. So, sa Tagalog, ito yung talinhaga ng mga, ayun nga, yung ibang salin, ginagamit is wicked servants. Tapos yung, dito naman sa New Living Translation, ang ginamit naman ay yan nga, evil farmers. Matatagpuan yung topic natin sa Matthew 21 verse 33 to 46, tas matatagpuan din siya sa Book of Mark and Book of Luke. Pero yung gagamitin kong salin ngayon ay yung sa Book of Matthew, sa Mateo. So yan, samahan niyo po ako. So, ito po yung ating scripture. Sa Mateo 21 verse 42, sabay-sabay po nating basahin. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. So, yung topic ko nga po is parable of the evil farmers. At pinapakita dito na si Jesus as our cornerstone. So katulad ng awit kanina, 'di ba? Christ alone cornerstone. So nawa po sa bandang huli ng topic natin ngayon, mas maintindihan po natin kung ano nga ba yung ibig sabihin na si Jesus ang ating cornerstone, ang ating pundasyon, ang ating batong panulukan. So ayan, sige po, himayin po natin yung sa Matthew, So, verse 23 po tayo. So, 23 po mag-i-start hanggang 33 pala. 33 to 46. Ito po yung background of the story. Bago magpunta si Jesus dun sa temple. So, ito. Bumalik sa templo si Jesus. At habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. At tinanong, ano ang otoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na iyan? So verse 23 po muna tayo ng Matthew 21. Pero yung mismong parable sa verse 33 po iyon. So, yung background ng story, bago i-discuss ni Jesus yung parable na to, ayun, nandun na siya sa Jerusalem, nandun siya sa temple, day before noon, at yung pinaalis niya yung mga nagtitinda sa temple, yung mga nagtitinda doon, yun yung ginawa niya day before noon. Kaya nung bumalik siya uli sa temple, ayun nga, bago niya ikwento yung parable na to, question ng mga Jewish leaders, ng mga religious leaders, si Jesus na, kaninong
authority. Ayun, sabi dito, ano ang otoridad mo? Parang karapatan, parang ganun mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng otoridad na yan? So, sabi nga dito, Jesus answers the Jewish leaders and teach in the temple. So, yun nga, dahil nga din sa unang scenario, ngayon, kina-question siya noon, mga Jewish leaders. Pero knowing Jesus, ayun, he loved to teach, di ba po, sa temple. So, bumalik siya and hindi siya natatakot. Obviously po, hindi nga unafraid siya, hindi siya natatakot sa mga Jewish leaders. Talagang bumalik siya to continue yung ministry niya na pagtuturo. At isa dun sa mga palaging ginagawa ni Jesus sa temple is yun nga, nagtuturo siya ng mga parable o talinhaga. So, nung tinanong si Jesus ng mga Jewish leaders, hindi niya directly sinagot yung question nila, kundi question, kung babasahin po natin sa bandang yun nga, sa verse 21, sinabi ni Jesus na kaninong authority ba yung ginamit ni John the Baptist, di ba? Edi kay God. So, alam ng mga Jewish leaders yun, pero syempre hindi nila sinagot na kay God. At kung sasabihin naman nila na sa tao, nanggagaling authority, alam nila na mali naman yun. So, ayun po yung background nung story natin. So, after po nun, nasa temple na po si Jesus. So, sabi dito, so Jesus loves to teach at the temple and he is unafraid of the religious leaders. Hindi siya natatakot. Talagang ituturo niya yung mga nararapat niyang ituro. Kahit mga leaders pa yung mga yun. So, ayan po. So, nadun siya sa temple, nag-start na siya magkwento ng isang parable. So, ang topic nga natin is yung parable of evil farmers. So, sa verse 33, ito po yung start ng parable. Yan, samahan niyo po akong basahin. Muling nagsalita si Jesus sa kanila. Makinig kayo sa isa pang talinhaga. May isang taong may bukid na pinataniman niya ng ubas. Pinabakuran niya ito at nagpagawa ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore at pagkatapos ay pinaupahan niya ang kanyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lugar. So, ayun po, may isang landowner. Nagtayo siya ng vineyard, gano'n, ng isang ubasan. Siyempre, tapos, ang tinaniman niya, tapos nag-hire siya ng mga farmer na mangangalaga dun sa ubasan or sa vineyard. Tapos, umalis siya at kumbaga pinagkatiwala niya dun sa mga farmers, umalis siya, tapos pumunta siya sa malayong lugar. Tapos, ang sunod pong nangyari, so ayan po yung picture ng vineyard. So, sabi dito, the Old Testament often used the picture of the vineyard to speak of Israel. Na matatagpuan natin sa Isaiah 5 verse 1 to 7. So, sa Old Testament, ginagamit na rin po ni Jesus yung picture ng ganun nga po, ng ubasan. Tapos, parang inahalin tulad niya yun sa bayan ng Israel. So, dito sa New Testament, pwedeng sabihin natin na yung parang yung picture ng ubasan is yung mga tao na pinamumunuan noon ng mga religious leaders, ng mga tao na nandun. So ayan po yung picture. So nagtayo yung landowner ng isang ganyan, ng isang ubasan, tapos iniwan niya, pinagkatiwala niya sa mga farmers. So ang sunod po na nangyari, ito po. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapuntan niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasakang umuupa sa ubasan niya para kunin ang kanyang parte. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang isa at binato naman ang isa pa. Nagsugo ulit ang may-ari ng mas maraming alipin at ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. So, ayan po, harvest time na. Syempre, bilang landowner na
may-ari ng ubasan, alam mo na harvest time na, season na para mag-harvest, mag-ani, edi, since hindi naman siya yung may mga alipin naman siya, so nagpapunta siya ng mga alipin, para kunin na yung, kumbaga kita, yung parte niya dun sa ani. At so ano daw yung ginawa ng mga, yun nga, di ba, Parable of Evil Farmers, so ng mga farmers na nangangalaga ng ubasan. Yung una daw, may binato, may pinatay, at may binugbog. Tapos nagsugo uli siya, nagpadala pa siya ng mga iba pang alipin. At ganun din yung ginawa ng mga, yun nga, evil farmers na to. Na, kung titingnan po natin, dapat, ibigay talaga nila yung part kasi, siya yung may-ari eh. Pero hindi po yun yung naging response nila. So, anong sunod na nangyari? Ito po yung sunod na verse. So, Matthew 37 to 39. Nang bandang huli, pinapunta ng may-ari ang kanyang anak. Ang akala niya ay igagalang nila ito. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, sinabi nila, narito na ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya. Kaya sinunggaban nila ang anak, dinala sa labas ng ubasan at pinatay. So, una, pangalawang alipin, binugbog, pinatay, sinunggaban. Nagsugo uli ng iba pang alipin, ganoon din yung nangyari. Sabi nung may-ari nung landowner ng ubasan, sige, papadala ko yung anak ko. Siguro naman, igagalang nila ito kasi anak ko yun eh. Since ako naman yung may-ari ng lupa. Pero dahil nga sa kagustuhan ng mga farmer na nangangalaga na mapasahan nila yung vineyard, yung ubasan, ang ginawa nila ay, ayun nga, pinatay din po nila yung anak ng may-ari, nilabas sa ubasan, diba? Nilabas po sa ubasan at yun, pinatay nila. So, ano po makikita natin dito? Sabi dito, Jesus portrayed the madness of the chief priests and elders who plotted to kill the father's son, foolishly believing that they would control the vineyard or the people. So, ayan. Syempre, sa talinhaga ni Jesus, sa parable na kinukwento ni Jesus, meron po talagang deep meaning yon kapag nagkukwento siya ng ganon. Minsan, tinuturo niya nga po, di ba, yung mga talinhaga para turuan yung mga disciple, pero sa parable na po ito, ang talagang tinuturuan niya or ang sinasabihan niya ay yung mga religious leaders. So dito, alam na ni Jesus yung mangyayari sa kanya, di ba po? So dito dun sa parable na to, pinortray niya na ganun na lang yung galit ng mga religious leaders sa kanya bilang the Messiah, di ba po, na nire-reject nila, na ganun, nakita na ni Jesus na ganun yung mangyayari, di ba po, siya ay binugbog, binato at pinatay. So, ayun, ganun na lang po pinakita ni Jesus yung galit ng mga religious leaders. Kasi po, ang pinaka-ano po nun is yung heart nila to lead. To lead po talaga. Yun nga, to lead yung vineyard. Dun sa parable, yung vineyard. Pero parang mahalin tulad po sa mga tao. Gusto nila magpatuloy yung leadership nila ng mga religious leaders eh. Pero nakita naman natin po na hindi po sila yung talagang nararapat na, alam niyo po na magpatuloy. Kaya, dumating po talaga yung panahon na inalis po sa kanila po yung pamumuno, di ba po? So, ayun, yung pinaka parang root po talaga ng heart nila is gusto nilang manatiling as religious leaders na hindi namang mapangyayari dahil dumating na po si Jesus, ang ating Messiah. So, ayun po. Anong sunod po na sa kwento na ito? Ayun. Pagkatapos, nagtanong si Jesus, ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kanyang pagbabalik? Sumagot ang mga tao,
Tiyak na papatayin niya ang masasamang taong iyon. At pauupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimita. So, ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kanyang pagbabalik? So, nagtanong si Jesus. Ang audience po dito yung mga religious leaders. So, ano kaya, tinanong niya yung mga religious leaders, ano kaya gagawin nung magsasaka, nung landowner doon sa mga magsasaka na sa mga evil farmers? So, sumagot naman po yung mga religious leaders. Aba, syempre, ganun din yung sasapitin nila, yung gagawin sa kanila kasi pinatay nila eh. At ibibigay na lang yung, or ipagkakatiwala na lang yung ubasan sa iba na magbibigay ng part ng ani. So, malinaw din po sa mga religious leaders na kung ano yung judgment na kakaharapin ng mga evil farmers dun sa kasamaang ginawa nila. So, makikita po natin dito na even yung mga religious leaders, alam nila na kapag ganun yung naging attitude mo, yung ganun yung ginawa mo kasalanan, may judgment na kasunod. So, alam po nila yun. So, anong pong sabi dito? God looked for fruit from Israel's, yung mga religious leaders, Israel's leadership, and found little. Kung matatagpuan po natin sa kwento sa fig tree po, di ba, yung puno ng igos na hindi namumunga, pinutol na ni Jesus kasi hindi namumunga. Thus, He transferred the leadership to others, to the apostles. So, ano pong makikita natin dito? Yung farmer po, ay yung landowner, nanghihingi siya ng part ng ani, ng fruit. Ganun din po si God. Naghahanap siya ng fruit, ng bunga dun sa mga religious leaders and found, yun nga sabi, found little to nothing, parang katulad ng puno ng igos na hindi namumunga, di ba po? So, kaya ang mangyayari po, di ba po, ipagkakatiwala na lang sa iba yung ubasan. Katulad nun na makita natin, di ba po, after na yun nga makrucify si God at siya ay nabuhay na muli, nakita po natin na yung leadership is from religious leaders, napunta na po sa mga apostles ni Jesus. So, nalipat na kasi po hindi namumunga. So, ayun po, mahalaga po na tayo po bilang mga Christian ay matanong din po natin, tayo po ba ay namumunga, nagbe-bear po ba tayo ng fruit? So, ayun po. Sa verse 42, so hanggang 46 po itong talinghaga. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga ito sa atin. So, tinanong ni Jesus yung mga religious leaders, hindi ba ito nabasa sa kasulatan? Kasi dapat, di ba, ano sila doon, parang alam nila yun. So, kumuha si Jesus from awit 118, yun nga yung tungkol at bilang siya yung ating batong panulukan or cornerstone. Hindi nyo ba nabasa yun? Sabi dito na ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Ano po makikita natin dito? The religious leaders rejected Jesus, but He is still the cornerstone. Matatagpuan po natin yan sa yung kinote ni Jesus na verse sa Psalm 118 verse 23 to 24. Makikita po natin dito na nireject po at nakita po natin talaga na nireject ng mga religious leaders si Jesus as the Messiah, as our God. So, ganun pa man, kahit po nireject nila, si Jesus pa rin po ang ating mananatili o siya pa rin po talaga ang ating cornerstone. So, ano po ba yung ibig sabihin ng cornerstone? Batong, sa Tagalog nga po, ng batong panulukan. So,
kung titingnan po natin, yung cornerstone po, yun po yung, kumbaga sa bahay, yung pinaka-foundation, ito yung unang foundation na nilalagay para po maging matibay po yung bahay or yung building. So, ayun po yung ibig sabihin ng cornerstone, kumbaga foundation stone. So, si Jesus, ayun nga, isa sa mga parang attributes niya, ay siya nga po ang ating cornerstone. So, ano po bang ibig sabihin no, na si Jesus as our cornerstone? Kapag po ang ating buhay ay ating binigay sa Panginoon at siya yung naging foundation natin, makakasiguro po tayo na tayo po ay kumbaga well-built, kumbaga sa bahay, matibay po na kahit dumating po yung mga bagyo, anumang mga unos, hindi po agad magigiba, masisira ng kahit anong bagyo. Ganun din po katulad po sa buhay natin. Kapag si Jesus po ang ating foundation stone, ang ating cornerstone, dumating man po yung mga problema sa buhay, mga unos ng buhay, mananatili po tayong nakatayo, medyo nayayanig, nauusag, kunwari, parang lindol po, mayayanig, pero makakatayong muli kasi si Jesus po ang ating batong panulukan. Makakaasa po tayo na yung Lord na si Jesus as our Lord ay kumbaga matibay po yung ating foundation. Hindi po tayo agad suko, hindi agad tayo matitinag dahil si Jesus po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. So ayun po yung ibig sabihin ng si Jesus as our cornerstone. Yung mga religious leaders, nireject siya. Kahit ganun pa man, kahit nireject siya, siya pa rin ang mananatiling cornerstone. So, kapag yung position po ng cornerstone, si Jesus, ay tama, nasa puso natin, then yung buong buhay po natin ay, yun nga, matibay po, kumbaga built properly, hindi agad nasisira. So, ito po, sa verse 43 to 44 ng Matthew, kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sinumang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. So, ang kausap po ni Jesus dito, syempre yung mga religious leaders pa, at yung ibang mga nakikinig. So, since nireject at patuloy na nireject ng mga religious leaders si Jesus, sinabi niya na dito na hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi yung mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban. Ayun nga po, naaalisin na sa kanila kasi sila yung religious leaders, aalisin na sa kanila and soon, yun, malilipad na po sa mga disciples, tapos po sa mga kay Pablo, di ba po? So, yun po yung mga susunod na mga leaders kasi mga churches, ayan po. Sabi dito, yung sino man daw mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Sino daw kung medyo malalim po, sino po daw yung mahuhulog sa batong ito? So, ay magkakabali-bali. So, kunwari po tayo bilang mga, di pa po tayong Kristiyano, nung tayo po ay nahulog sa batong ito, sa cornerstone, di ba po, tayo ay talagang nag-surrender, fully surrender sa Kanya. So, tayo yung, kumbaga broken na, from broken into whole, di ba po? And, sabi naman dito sa isa, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. So, ano bang ibig sabihin po nito? So, yung una, we can be broken in humble surrender or be completely broken in judgment. So, it's for us to choose. Ano daw po ba yung gusto natin? Completely broken, na surrender kay Jesus, o yung isang broken into judgment. Kasi dalawa lang po yun, di ba po? It's either, tatanggapin mo i-accept mo si Jesus or i-reject mo siya. So, pag in-accept mo siya, yan, total surrender of your life to Him. Pag ni-reject mo naman po siya,
Anong mangyayari? Siyempre po, judgment po. May judgment nakakaharapin yung mga hindi o yung mga nag-reject kay Jesus. So, ayun po. Ito na po yung last verses, verse 45 to 46. Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga pariseyo ang talinhagang iyon, alam nilang sila ang tinutukay ni Jesus. Kumbaga sila yung mga katulad ng evil farmers na nagre-reject kay Jesus. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao na naniniwalang si Jesus ay isang propeta. So, nakikinig yung mga religious leaders and na-realize nila na, kami yung pinapatamaan nito parang kami yung pinapatamaan ni Jesus sa parable na to. So, instead na, ayun nga, mag-surrender sila, mas lalo pa nilang reject si Jesus to the point na, ayun na yung madness na katulad nung sa parable, na gusto nilang dakpin na si Jesus, pero natatakot tong mga religious leaders dahil maraming tao na rin yung nagpa-follow kay Jesus at alam nila na hindi naman papayag yung mga yun na basta na lang kunin at yun nga patayin si Jesus. So, ayun po yung parable of evil farmers. So, para po sa application natin, sabi po dito, Jesus is our cornerstone. If we trust and obey Him as our Lord and Savior, our lives will be built properly, pleasing to both God and people. Kung si Jesus po ang ating batong panulukan, ang ating cornerstone, our lives will be built properly, pleasing sa Panginoon at sa mga tao. So, have you asked Jesus to be your cornerstone? So, ayun po yung application natin. Tinanong mo muna ba si Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong cornerstone? Kumbaga siya na yung talagang foundation ng buhay mo. Ano man yung mga plano, decision mo sa buhay, founded yun. Kumbaga built yun kay Jesus as our cornerstone. And syempre sa kanyang salita. So, kung ano man yung mga, yun nga, decision natin, plano natin sa buhay, naka-anchor na yun kay Jesus na ano ba yung sinasabi ng Word of God patungkol dito sa plano ko na to or sa mga gusto kong mangyari. So, hindi na lang para bang own decision mo na lang. So, ano ba yung will ng Lord para sa akin tungkol dito? At tulad nga dun sa application natin, sa conclusion natin, na kung si Jesus po yung ating foundation, ng foundation ng buhay natin, kumbaga tayo ay matibay, kumbaga matibay yung foundation. Yun nga po, dumaan man sa mga unos ng buhay, sa mga pagsubok, sa mga, kumbaga, yun nga, iba't ibang problema, mananatili po tayong nakatayo kasi si Jesus yung foundation natin. So, ayun po yung topic natin for tonight. Nawa po, mas nakilala natin si Jesus, yung character niya bilang ang ating cornerstone. So, ayun po. Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa oras na to na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa word mo na binigay mo sa amin ngayon. Isang paalala, Panginoon, na i-accept namin, i-ask namin si Jesus to be our cornerstone, ang Lord and Savior ng buhay namin, Panginoon. Tunay na salamat, Panginoon, dahil sa mga panahong kami dumaraan sa mga pagsubok, sa mga unos ng buhay, kami ay nananatiling nakatayo, may hope, may pag-asa dahil alam namin na si Jesus yung foundation namin, Lord, na hindi niya kami iiwan, hindi niya kami pababayaan, Panginoon, sa mga oras na yun, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binigay mo si Jesus sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil niligtas niya kami, Panginoon. At hanggang ngayon, siya yung aming pag-asa, Panginoon, sa buhay na to, Panginoon. Patuloy na maitaas
maitaas ka, Panginoon, sa buhay namin, maitaas si Jesus sa buhay namin, at ano man, Panginoon, yung nakikita mo sa amin na rejection, kung may mga pagkakataon na nire-reject namin si Jesus, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Nawa, Lord, sa bawat decision namin sa buhay, Panginoon, sa bawat tinatahak namin, Panginoon, maging founded kami, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, sa kung anong sinasabi mo, sa will mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tinuro mo sa amin ngayong gabi. Nawa po, maging panghawakan namin to, Panginoon, na ano man yung mangyari, Panginoon, si Jesus yung cornerstone namin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tinataas ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus, ng aming Diyos. Amen at amen. Ayun po. Ayun po ang ating Bible study for tonight. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.